Mga kabarangay, it's harvest time. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat sa napakasaganang biyaya na pinagkaloob mo sa akin. Mga sariwang gulay na galing sa aking tanim. Harvest time. Good morning mga kabarangay. Welcome muli sa Altoveros TV. Kamusta na po? Medyo matagal po ako hindi nakapag-upload ng video kasi madaming naging balakid. Nag-install kasi ako ng water connection sa amin, yung sa Manila Water. Walang makuhang mga tubero kasi sabay-sabay ang paggawa. Kaya yun, na-aksidente ako, natalsikan ako ng power tool, bumaon yung sander sa aking tuhod. Yun, isa sa mga dahilan kaya kailangan kong mag-rest. Tapos, inasikaso ko din yung surgery ng wife ko sa hospital kasi nagkaroon siya ng thyroidectomy. Inopera yung kanyang goiter. So, yun yung mga dahilan kaya natagalan ako bago makagawa ulit ng video. Sa ngayon, meron akong ginawang video na nakapag-rest kasi ako sa bahay. Kaya ang ginawa ko naman habang nasa bahay ay nagtanim. Ituturo ko naman sa inyo mula sa pagtatanim hanggang sa pag-harvest. Mga kabarangay, ang preparation sa pagtatanim, siyempre lupa. Kumuha ako ng lupa sa may puno ng kawayan. Mataba daw yung lupa sa ganun eh. Kailangan natin i-screen siya para matanggal yung mga ugat-ugat ng mga halaman. So, ayan ang kinalabasan. Napakagandang lupa. Pino at nakabuhaghag. Tapos, hahaluan natin ng coco peat. Ayan. Binuhusan ko lang ng mainit na tubig para mahugasan siya. Then, siyempre, haluin na wag hawakan kasi mainit na kaya pala ang ginagamit ko. Coco peat yan. Galing yan sa niyog. Kaya nga coco peat eh. Charot lang. Pagkatapos, siyempre kapag malamig na, pipigaan natin. No? Ingatan ninyo yung inyong mga kamay. Pwede kayong gumamit ng gloves. Ako kasi okay lang mga kamay ko, hindi maselan. Laki sa farm eh. Mga kabarangay, bali 3 combinations ang gagawin nating substrate. Dito kasi sa aming bahay, meron kaming sariling vermicomposting. Ayan, lahat ng mga biodegradables o nabubulok na basura, nilalagay namin dyan. Ayan, nakikita nyo, puro bulate. Kaya merong vermicast. Yung vermicast na yan, matagal ko nang kinuha yan at dumaan din yan sa screen, tsaka pinatuyo muna yan. Bali, ang gagawin po natin substrate ay 1:1 ang ating ratio. Again, ingatan ng inyong mga kamay, hindi katulad ng aking kamay, gumamit po kayo ng gloves. O kaya gumamit kayo ng ibang panghalo, hand shovel, huwag kamay kasi delikado po. Yung kamay ko kasi puro kalyo yan eh, okay lang sa akin. Joke. Ayan po mga kabarangay, nahahalo na natin yung 3 combination ng ating substrate. Kukunin na natin yung ating punlaan or sowing box. Punuin natin ng lupa katulad ng nakikita ninyo. Pagkatapos maglalagay tayo ng butas, maikli ang mababaw lamang ang butas, yung tamang-tama lamang na makapasok ang buto. Kung ano yung nais ninyong itanim, lettuce, mustasa, or pechay. Pwede rin naman ng walang butas, patong nyo na lamang sa lupa. Dito kasi sa amin may mga ibon kaya kailangan kong butasan para matabunan ko yung buto. Pagkatapos, yung mga butas, lagyan na natin ng mga buto, isa-isa. Makita ninyo yung pechay ang aking tinatanim sa ngayon. Pagkatapos, gagamit tayo ng sprayer para diligan siya. Kailangan manatili siyang basa palagi at huwag munang ibilad sa araw. Mga kabarangay, after 5 to 7 days, ayan, ganyan na siya, ready na siya para i-transfer sa mga styro cup. Ayan, maglalagay na tayo ng lupa sa ating mga styro cups. Kalahati lamang po ang laman. Tingnan nyo, may mga butas po yung ating mga styro cups. Sa paglilipat ng mga seedlings sa styro cups, siyempre kailangan maingat tayo. Gumagamit tayo dyan ng bamboo stick para yung ugat ng ating halaman ay hindi siya masira. Dahan-dahan lamang. Pagkatapos na mailagay natin sila sa mga styro cups, ilalagay naman natin sila doon sa takip ng styro box na may tubig. Na dun muna sila ng at least 2 to 3 days nang hindi sila naaarawan. Ngayon naman, i-ready natin yung ating tubig na ilalagay natin sa styro box na merong hydroponics nutrients na nabibili yan online. Sa bawat 1 litrong tubig ay 5 ml ang ilalagay natin ng A and B hydroponics nutrients. Pagkalagay natin ng whether A, hahaluin natin. Bago naman natin ilagay yung B. Pagkatapos, haluin ulit. Check natin mga kabarangay, tingnan ninyo yung ating mga seedlings, mayroon ng lumabas na ugat.
after 3 days. So, ready na rin yan para ilipat na natin siya sa growing styro box. Siyempre, lalagyan muna ng tubig yan, katulad ng nakikita natin, ganyan. Sa paglalagay natin ng tubig sa growing styro box, tiyakin natin na at least 1/2 inch yung nakalubog na bottom ng ating mga styro cask para makasipsip ng nutrients mula doon sa tubig at hindi siya mamamatay. After 5 days na nailipat natin, ganyan na sila. Medyo lumaki na at nagiging green na. Then, after 15 days, ganyan na, malapit na siyang ma-harvest. Maghihintay pa tayo ng mga ilang araw. Mga kabarangay, ang pagtatanim ng mga gulay na katulad nito, talaga pong nakakatanggal siya ng stress. At nakakalibang talaga. Kaya magtanim na rin po kayo para makatulong po tayo sa food security ng ating bansa. O ayan, ready for harvest na po. 25 days. Pero pwede pa pong lumawig yan hanggang sa 30 days. Pero ako kasi hanggang dyan na lang muna kasi marami na yung sumisilip at gusto-gusto na nilang matikman yung aking mga halaman na tinanim. Ayan na, naku po. Kung paano ka nag-e-enjoy habang nagtatanim, mas lalo pong mag-e-enjoy ka kapag nag-harvest na. Talagang nakakatuwa po. Praise the Lord. Napakasarap ng mga sariwang gulay. Napakamahal kasi sa palengke niyan eh. 2 puno lang yata, 20 pesos. Eh, bakit ka pa bibili kung meron kang sariling tanim? Thank you for watching mga kabarangay. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Altoveros TV, please subscribe. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pwedeng mag-like, mag-comment, at pwede rin i-share. Pakipanood na rin po yung iba ko pang mga videos na nakikita po ninyo sa end screen. Lahat po yan ay may kinalaman sa pagtatanim at sa pangangalaga ng environment. God bless!